Ang Clippers 7-game winning streak na ngayon matapos nilang talunin ng Knicks. Si Westbrook ng asar pa kanina nung na-eject si Josh Hart. Mahaba din yung inakyat ng Clippers sa standing sa ngayon. Nasa number 6 sila. Lamang pa ng 2 games kontra sa Houston at almost 2 games din ang kailangan nila until number 2 sa standing. So simulan ko yung breakdown ng November. Meron silang 5-9 record. Pagpasok ng December, undefeated pa sila 7-0. Sa first 13 games ni Harden, meron siyang 15 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Si Paul George at si Kawhi nasa tig 22 points. Sa timeline na yon, bumaba yung average ni PG at itong si Kawhi. Si Westbrook din nasa 12 points, 6 rebounds at 5 assists per game na lang dito sa Clippers. Dahil nga, bumaba siya sa 6-man. Base nga kay Harden noon, nung kinikriticize siya, kailangan niya ng at least 10 games bago makuha yung system ng Clippers. After 10 games niya sa LA, meron naman ang Clippers na 8-2 record. Kasama doon ang 7-game winning streak. Si Harden ngayon nasa 18 points, 4 rebounds at 8 assists per game. Umaakyat yung kanyang stats. Nakascore pa siya ng season high na 28 points at 15 assists kontra sa Golden State. Nasa total pa siya ng 47% sa field at sa 3-point area. Pero kung stats talaga yung pagbabasihan, hindi si Harden ang dahilan kung bakit maganda yung nilalaro ng Clippers ngayon. Sabihin nating pasok na or nag-blend na talaga yung mga players ngayon sa Clippers, lalo na yung 4 na former at current superstar. Meron kasing mga nag-adjust talaga ng role sa Clippers dahil 4 na superstar pa rin yun at 2 former MVP. Monster streak yun para kay Kawhi. 29.6 rebounds at 3 assists per game sa nakaraang 10 games nila. Meron pa siyang 59% sa field at 57% sa 3-point area. Nasa 91% pa siya mula sa free throw area na 36 minutes per game siya doon, na almost automatic ang numbers na yun. Si Paul George kasi bumaba sa 18 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Silang dalawa ni Harden yung halos magkapareho ang stats. Kay Kawhi, monster din ang kanyang defensive rating. Nasa 108 siya sa ngayon sa last 10 games. Ang Clippers din number 8 sa offense sa buong NBA. Pagdating ng December, number 3 sila sa 3-point field goal made. Hindi naman sila kasama din sa top 10 na may pinakamaraming 3-point attempts. Nandun sila sa ibaba. Kasama nila sa lista ng Magic at Nuggets na nasa ibaba ng 3-point field goal attempts pero nasa taas ng standing. Sa last 10 games din na yun ay number 7 ng Clippers pagdating sa defensive rating, pero sila din ang number 4 pagdating sa points allowed. Lahat ng stats nila nagtaasan din. Behind sila ng Rockets, Minnesota at Celtics. Nung una, ang number 1 option talaga ng Clippers noon si Paul George. Siya yung may mataas na stats sa Clippers sa first 15 games. Kasama na nila noon si Harden. After noon, si Kawhi ang clear number 1 option ng Clippers ngayon. Tahimik lang pero delikado. Si PG nakamintis na nga ng game. Si Kawhi puwera usog times 2. Hindi pa nakakamintis. 25 straight games. Ito ulit ang una since 2017 season. Ito yung ikalawang beses na naging all-star pa noon si Kawhi. Base nga sa mga Clippers fans, Kawhi is back. Almost automatic siya sa field, 3-point area, mid-range at sa loob din ng paint. Kasama doon yung defense. Kailangan talagang i-maintain ngayon ni Kawhi yung health status niya dahil hindi pa natin nakikita yung balance talaga ng Clippers kapag siya naman ang wala, andun si Paul George. Dahil mas maganda yung nilalaro nila kapag andun si Kawhi kasama si Harden at si Westbrook. Pwede pang makapondo ang Clippers doon ng panalo dahil sa natitira nilang 6 na games sa December, tig-3 sila sa home court at road games bago talaga umepekto yung matinding schedule pagdating ng January dahil sunod-sunod doon ang kanilang road games at kahit yung back-to-back games.